Tataka dahil pinagsama ang dalawang haligi ng simbahan na ating ipinagdiriwang. Ako'y nagtataka dahil marami ang kanilang pagkakaiba. Una po sa lahat, si San Pedro ay isang mangingisda na galing sa Galilea. Si San Pablo naman ay galing sa cosmopolitan city ng Tarsus at isa siya sa mga taga-usig ng mga unang Kristiyano. Si San Pedro ay tinawag ng ating Panginoon personally, pero si San Pablo ay tinawag din ng ating Panginoon dahil sa isang pangyayari nung kanyang inuusig ang unang Kristiyano. Si San Pedro ay nakasama ng ating Panginoon ng 3 taon mula nung siya ay tawagin ni Jesucristo. At nakita ni San Pedro ang buhay ng ating Jesucristo. Nakita niya at napakinggan niya. Nakita niya at kasama niya sa mga araw-araw na nagdaan nang nagsimulang mangaral ang ating Jesucristo sa kanyang public life nung sinimulan niya na tuparin ang iniutos sa kanya. Pero si San Pablo naman ay hindi niya nakita personally yung ating Jesucristo. Narinig lamang niya ang isang tinig ng kanyang inuusig ang mga unang Kristiyano, Saul, Saul, bakit mo ko sinasaktan o pinapatay? Nagtanong si San Pablo noon, sino ka? Ako si Kristo na iyong inuusig. So malaki ang kanilang pagkakaiba, pero nagkaisa sila dahil sa kanilang malalim na ugnayan sa ating Jesucristo. Magkaiba man ng kanilang simula, naging malalim naman yung kanilang ugnayan sa ating Jesucristo. Ano yung sinasabi kong malalim na ugnayan? Simulan po natin yung ating napakinggan sa ating ebanghelyo sa ngayon. Ang ating Jesucristo ay pumasok sa Caesarea Philippi at alam niya na pagpasok niya sa siyudad ng Jerusalem, siya ay huhulihin, siya ay parurusahan, siya ay pagmamalupitan, ipapako sa krus at mamamatay. Kaya habang papalapit siya sa siyudad ng Jerusalem, nagtatanong na siya sa kanyang sarili, naiintindihan na ba ng mga alagad yung aking mga ginawa? Naiintindihan na ba nila? Meron na ba nakakaintindi? Dahil pagpasok niya ron at siya mamatay, sino ang magpapatuloy ng kanyang sinimulan? Isang katanungan na kinakailangang merong kasagutan. Kanina pagpasok ko dito, nakita ko mga estudyante, nagsimula na pala ang pasukan dito sa ating bansa. At katulad ng mga estudyante, pag pumasok sa paaralan, ilang araw na sila ay nag-aaral, tinuturuan ng mga guro, nagkakaroon ng mga pagsusulit. Di ba? Nagkakaroon ng eksaminasyon. Pagsusulit. Bakit kailangan magkaroon ng pagsusulit? Dahil gustong malaman ng isang guro kung meron ba natututunan yung mga bata o wala. Meron ba silang napag-aaralan? Dahil kung walang makasasagot sa katanungan, maaring failure yung teacher o sabihin natin yung ating Jesucristo. Kaya siya, meron siyang pag-alinlangan. Naiintindihan ba ng mga alagad? Yung nakita nila, yung narinig nila, yung mga panahon na kasama ko sila, naiintindihan na ba nila? Isang katanungan, kailangang magkaroon ng kasagutan. Sa mga estudyante, pag nagtanong yung teacher, pagka pumasa lahat ng mga estudyante, natutuwa yung teacher dahil nauintindihan siya. Pero kung walang nakasagot sa kanyang katanungan, failure yung teacher. Sabihin natin, Father, hindi nag-aral yung mga estudyante kaya bumagsak sila. Hindi lang naintindihan.
Maari din naman hindi nila naintindihan yung guro, kaya sila ay hindi pumasa. Ganon din yung ating Panginoon Kristo. Kaya yung unang katanungan niya, sino ako sa mata ng mga tao? Kagad-agad sumagot sila, ang sabi ng iba, ikaw raw ay si Juan Bautista. Ang sabi ng iba, ikaw daw ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero yung pangalawang katanungan ang mas mahalaga. Sa inyo, sino ako? Hindi yung sinasabi ng iba. Hindi yung narinig ninyo. Hindi yung napag-aralan ninyo. Kundi sa inyo, sino ba ako? Kung walang nakasagot sa mga alagad, hindi nila naintindihan yung ating Panginoon Kristo sa kanyang mga ginawa. Ngunit salamat na lamang, merong si San Pedro na tumayo at sabi niya, ikaw ay si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa pagkakataong iyon, sa laking tuwa ng ating Panginoon Kristo ay kanyang ipinahayag, ikaw, Pedro, ay tatawaging, ikaw ay itataytag ko ang aking simbahan. Simon, son of John, sabi niya, sa iyong ipinahayag, ay hindi nagmula sa iyo, kundi sa galing sa amang nasa langit. At dahil sa iyong ipinahayag, ikaw, Pedro, ay sa pamamagitan ng batong ito, itatatag ko ang simbahan. Ganun na lamang ang kanyang kasiyahan dahil pwede na siyang mamatay, pwede na siyang lumisan dahil meron ng nakakaunawa sa kanya. Mga kapatid sa pananampalataya, ito rin ang katanungan sa ating lahat. Madalas yung ating ipinapahayag sa ang ating pananampalataya ay yung ating napag-aralan. Maganda na pinag-aaralan natin, pero wag sanang manatili lamang sa ating isipan ang ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Yung ugnayan natin ay dapat na mas malalim sa Kanya. Katulad ng buhay ni San Pedro at ni San Pablo, at iyon ay pinakita sa pamamagitan ng kailang kamatayan. At handa nilang iyalay ang kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Si San Pedro ay ipinako din sa krus na patiwarik. Bakit niya nagawa iyon? Dahil sa masidhi o malalim na ugnayan niya sa ating Panginoon Kristo. Si San Pablo naman ay isang sword ang nag-pierce sa kanya upang siya ay mamatay. At bakit nangyari din sa kanya yon? Dahil sa malalim na ugnayan niya sa ating Panginoon Kristo. Mga kapatid sa pananampalataya, marami tayong nakikita, naririnig na madaling mag-quote sa mga Biblia, mga talata sa Biblia. Hindi sapat yun. Ang hinihiling sa atin ay palalimin ang ugnayan natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi lamang isinasaulo, hindi lamang sa ating isipan, bagkus ang salita ng Diyos ay hindi lamang namumutawi sa ating mga bibig, kundi higit sa lahat na isa sa buhay. At yun ang tawag sa ating lahat. Pag-aralan, salamat at pinag-aaralan natin, pero huwag lamang doon manatili sa ating pag-aaral. Bagkus, palalimin ang ating ugnayan sa ating Panginoon Kristo, palalimin ang ating ugnayan sa Kanya upang mas malalim pa ang ating pananampalataya sa Kanya. At doon magkakaroon ng drive sa ating lahat na gawin isakatuparan ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon Kristo. At yun ang buod ng ating pagdiriwang sa ngayon. Dahil nakita natin na yung buhay ni San Pedro at ni San Pablo ay isang buhay na pananampalataya at handa nilang iyalay ang kanilang buhay para sa ating Panginoon Kristo. Mga kapatid sa pananampalataya, sa araw na ito ng ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng solemnidad ni na Apostol San Pedro at San Pablo, sana tumimo rin sa ating lahat bilang mga Kristiyano ay maisabuhay natin ang mga aral ni Kristo. Hindi lamang mananatili sa ating isipan, bagkus higit sa lahat, iyon ay manunuot sa ating buhay at mananatili sa ating pang-araw-araw na buhay. At iyon ang magiging buhay natin. Ako bilang isang misyonero ng La Salette ay katulad din dahil si San Pablo ay
ang apostol ng mga Hentil. Siya ay isang alagad ng mga Hentil. Si San Pedro ay alagad ng mga Hudyo. Pareho sila na naging alagad, pero sila ay nagtutulungan kung paano palawakin ang ating itinatag na simbahan ng ating Jesucristo. Kaya sa araw na ito ng ating pagdiriwang, nawa ang hamon sa atin, huwag manatili ang ating pag-aaral sa Kanya, bagkus higit sa lahat, maisabuhay ang mga aral ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay.